Hello po mga ka-Betsy! Magandang umaga pong muli sa inyo. Kamusta po kayo? Kumusta po ang inyong bagong umaga? Sa ibang bansa naman po at baka po sa inyo ay gabi o araw. Binabati ko po kayo ng magandang araw at magandang gabi po. Andito po naman ako muli sa aking mga pananim at muli ko po kayong ina-update sa aking pong mga pananim at ang bago kong pananim. Meron po kasi akong kaunting tips o kaunting kaalaman na maibabahagi ko po sa inyo sa mga nagga-garden at sa nagplaplano pa kung papong mag-garden. Hindi po maiwasan ng ating mga pananim ay nagkakaroon po ng mga insekto. Itong mga insekto, sila po ang nagsisumisira sa ating mga pananim. Kasi po, kinakain nila yung dahon at sinisira po nila ang mga bunga. Paano po natin maiwasan? Ganito po yan. Ang ating pong taniman o ang garden ay mayroon po itong maraming damo. Ngayon po, hindi po kailangan nating linisang mabuti ang ating garden. Kailangan din po may mga damong natitira. Huwag po nating gawing malinis na malinis sapagkat po ganito ang mangyayari sa mga tanim. Ang mga insekto po, lahat ay dadapo sa ating mga tanim kung wala na pong damo na kanilang madadapuan na iba. Kasi po yung mga insects po ay ang kanilang binabahayan talaga po ay ang mga damo at ang mga pananim. So kailangan po nating tirahan ng damo ang ating pananim. Tulad po niyan, meron pong mga damo nilinis ko po pero nagtira po ako para po ang mga insects ay hindi po sila lahat dadapo sa ating mga pananim. Kasi po kung malinis na malinis, wala po silang ibang madadapuan kundi dyan po sa ating mga pananim. So, ang mangyayari po ay kakainin o sisirain na nila ang bunga at kakainin nila ang dahon. Kaya po hindi magiging malusog ang ating pananim kung ito po ay sisirain po ng mga insects or mga insekto kung sa Tagalog or sa Pilipino. Yan po. So, yan po ang kaunting maibibigay kong bahagi sa inyo. Ang ating garden po ay wag po natin ubusin pagtanggal ang mga weeds para po meron pong mapagbahayan o madapuan ang mga insekto para hindi po lahat ng mga insects ay dumapo sa ating mga pananim. Kailangan po nating tirahan ng damo para po doon dumapo ang ibang mga insekto sa mga ibang damo-damo. Yan po. Diyan po sila makakadapo dyan sa ibang ano. Kasi kung wala na yung mga damo na yan, at sure po talaga sila ay dyan titira sa ating mga tanim. Ngayon po ang kaunti kong maibahagi at maaga pa po talaga akong pumunta dyan dito sa amin sa aking pananim sa bukid kasi po ako po ay mag-harvest. Magluluto po ako ng aming gulay para sa aming pananghalian. At kailangan po natin na ang gulay po ay nakapagbibigay magandang kalusugan, healthy lifestyle po sa atin. Ang vegetable na nilikha po ng ating Ama sa langit, na siya po ay pinagpala niya po ng kanyang mapagpalang kamay ang kanyang nilikha na mga gulay. So, andito po ako sa aking tanim na okra at ako po ay mag-harvest din po ng okra. At itong okra po ay malaki din pong naibibigay na benepisyo sa ating kalusugan. Yan po, nagpipitas na po ako. Iyan. Tingnan nyo po, meron po akong mga tinitira-tira dyan, mga damo-damo. Para dyan po dumapo yung ibang mga insects para hindi po nila kainin or ubusin. Dadapo din po sila sa mga pananim. Siyempre, lilipad-lipad sila. At least po, meron silang ibang madadapuan. Hindi po sila lahat dyan dadapot o titira. Yan po ang aking mga okra. Tapos na po akong mamitas ng ng sitaw. At ito po naman, lagi ko talagang kasama si Buika.
Kasi itong si Boyka ko ay sadyang matalino. Alam, pag nakasuot na po ako ng pambukid ko, naku, alam na alam niya po. At iiyak ng iiyak po talaga itong aso kong si Boyka kung hindi siya pasamahin. At nakikita niyo po, pag may itinanim po, meron po tayong aanihin, mga kabesi, di ba mga kabesi? Yan. Naku, si ang yan, oh, namimitas. At ito na ang aking na mga na-harvest. Meron po ako talbos ng kamote at ang aking talbos ng kamote ay pula or violet nga nakakatulong po panpadagdag sa ating dugo. Iyan. At ito naman po ang sitaw. Bagong pitas. Tingnan nyo naman po, bagong pitas. Fresh. At ang nilalagay ko pong apuno, ayun pong pampataba mula din po sa mga weeds. At tingnan nyo po yan, bagong pitas, andyan pa yung juice niya ng ng talbos ng kamote. Fresh, na fresh po. At ang okra. At sa hindi po nakakakilala ng sigarilyas, yan po ang sigarilyas na ating pong maririnig sa awiting na Bahay Kubo. Sigarilyas. Masarap po yung sigarilyas sa lutong probinsya. Sa tulad po naming mga mahihirap, niluluto po namin itong sigarilyas sa sardines. Masarap po na ginikisa sa sardines or sardinas. Ito pong sigarilyas. Yan po aming sitaw. Makikita nyo po, meron pa yung naglalakad na langgam. Kasi minsan may langgam po yung mga bunga. Yan po yung sigarilyas. Sa hindi po nakakakilala sa sigarilyas. Matamis-tamis po itong itong pag kinain po talaga ng hilaw, itong okra. Medyo matamis-tamis siya. Masarap po. Yan po ang aking na-harvest kanina. At meron na po kaming gulay na maluluto. Kaya kailangan po nating mananim. Sa hirap po talaga na buhay ngayon, kailangan po natin mananim para na rin bawas sa ating gastusin sa araw-araw, mga kabetsi ko dyan. Ito po yung tips ko rin po sa inyo. Itanim-tanim lang po natin yung mga seeds dyan, yung mga buto-buto at tutubo na lang po yan. At ito naman yung aming prutas dito sa probinsya. Pagkaing probinsya, prutas probinsya. Ito po yung passion fruit. Tinatawag pong merinda sa Tagalog. At ito naman po ang aming kakao. Napakaganda ng kakao. Yung ginagawang chocolate, ang kanyang seeds or cocoa. At ito naman po ang aking saging, ang sabang saging. Masarap po siyang gawing banana cue. Masarap din po siyang lutuin at yung mag-green pa. Masarap po yan isawsaw sa ginamos or sa yung tawag, bagoong. At meron kami nyug. Iyan kasi hindi ko na pinakita dito yung isda namin. Kasi magluluto po kami ng isda, hito at dalag. Maraming salamat po.